What's up mga langga? Maing buntag ratong tanan mga langga. I mean, maing udto di ay. So, today is Friday. I don't know, Friday. Yes. And, I know, Saturday day karon mga langga. And, ayun mga langga. Kumusta kayo dyan? So, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Kasi po, tinutukan ko po muna yung yung aking kalusugan. So, ulit. So, ayun mga langga. Gaya po ng sinabi ko, medyo po naging busy po kami this past few days. Kasi po, sinunod ko po yung mga, yung mga, mga payo ba. So, nagpamassage po ako, or I mean, nagpahilot po ako. Kasi po, pumunta din po ako kay tatay dun sa aming albularyo. At ang sabi naman po ay grabe daw yung lamig. Yung panuhot, meron daw po akong piang. O sa Bisaya pa piang lisa. Mga ganun. Parang na-dislocate. Kaya pala kapag ginanon ko yung aking braso mga langga, parang tumutunog talaga siya. Ayan o, tumutunog. I don't know kung maririnig nyo ba. Pero nafe-feel ko talaga yung parang nag-crack. Ganun ba yung aking, dito, aking abaga, aking kanang shoulder. So yung pananakit po ng aking dito, medyo nawala na naman po siya. And of course, tidingnan ko po yung, or I mean kanang minomonitor ko po talaga yung yung nararamdaman ko. So hindi muna ako umalis-alis. Hindi po muna ako nag-upload mga langga, kaya wala tayong upload this past few days. Kung kung napapansin nyo, hindi po ako nag-upload ng mga 2 araw kasi po medyo malayo din po yung pinapa-massage ko, pinapahilot ko mga langga. Kaya hindi muna ako umalis-alis kasi baka mas lalong malamigan yung aking itong aking shoulder. So mga ilang araw na din po akong hindi naliligo. Bahala na mga langga. Basta importante gumaling-galing tayo, no? Kasi yung pananakit ng aking dito, hindi na naman siya masyado. Dito. Ang lang talaga yung naiwan. Yung pamamanhid ng aking braso, tsaka pananakit ng aking shoulder. Yun lang. Yun yung naiwan. Kaya nagpatingin ako sa aming manggagamot. At sabi naman ay grabe yung lamig, kaya naghanap kami ng masahista or manghihilot talaga na magaling. Kaya nakaabot kami dun sa medyo malayo-layo na mga langga na masahista para lang talaga para lang talaga matingnan. So positive, grabe daw, meron daw akong piang, and of course siguro daw mula pa ito nung bata pa ako, tapos parang naunda na bitaw, para bitang nagkaroon na siya ng natabon-tabunan na siya ba sa mga bitaw, sa mga panuhot, sa mga lamig. Kaya yun, mas lalong gumagrabe mga langga. And ayun, nagpa-check din po tayo ng blood pressure. Okay naman po siya. Ito lang talaga yung masakit, yung pamamanhid lang talaga ng aking braso, tsaka itong ating shoulder. Nakikita ko nga parang sabi ni insect, mura siya nihubag ko, no, akong shoulder, kasi nga hinilot siya nung kahapon. Pinahilot po namin siya kahapon mga langga. And hanggang dahilot namin siya kahapon. Tapos hindi ako naligo kahapon, ngayon parang 2 araw na. Kasi hindi pa kasi pwedeng maligo mga langga kapag hinihilot ka. And nabisi din kami si insect mga langga, kasi itong aming mga alagang rabbit ay ginawa niya ng kulungan. So ipakita ko sa inyo mga langga yung kulungan na ginagawa niya. So yan yung ginawang kulungan ni insect mga langga. Temporary na dyan lang muna yan, pero ilalagay niya yan doon. Lagyan na yan, lalagyan niya yan ng mga paa, yung parang haligi. Tapos ilalagay niya doon sa may ilalim ng guyabano tree, kasi para daw malilim. Kasi mga langga, nasira na yung yung kulungan ng rabbit namin.
Tingnan natin sila. Isa man na. So ayan o, mga rabbit. Siya si mga langga, si Luke, yung puting-puti na rabbit. Lucky! Yan o. Tapos dito naman sa kabila, si Nicolo. Yung yung medyo abuhin. Yan mga langga, ako cute na mga rabbit na yan. Pinagawan ko talaga sila ni Insik ng panibagong kulungan. So yan, puro lalaki yan mga langga, wala silang babae. Unya, kanang hiniwalay sila kasi nga, itong albano, itong puti na to, matapang. Nasugatan nitong si Nicolo. Kaya, ayun, ko kanang, dinidivide ko sila ba. Ayan o. Lucky! Ayan si Luke mga langga. O, yan, si Luke. Tapos ito naman si Nicolo. Magkapatid yan sila mga langga. So, yan, yung mga dahon na yan, mga pagkain nila yan mga langga. So, dito muna nilagay namin kay, nakagawas mo lagi ng mga ito yan eh. So, yan mga langga. No? Diyan muna sila pero ililipat namin yan sa, ha? Sige ma. Pizza! Oh, may kabayo mga langgaw. Haya! Tigidig! Di ba mga langgaw may kabayo, no? So yun mga langga, balik tayo dito sa loob mga langga kasi sobrang init na dun sa labas. Mainit na dun. And ayun, piniflex ko lang, pinapakita ko lang po sa inyo yung yung aming mga rabbit. Kasi po, napakasaya na ng ating mga rabbit, mga langga. Kay, sa wakas, napalitan na sila at nalipat na sila sa komportabling lugar. So, ayun. Kahit, kasi itong mga hayop na itong mga langga, kahit mga hayop lang yan sila, part sila ng family namin. So, sila yung, since, yung iba kasi, dahil hayop lang, parang hindi nila binibigyan bitaw ng ng importansya. Pero kami kasi dito mga langga, mga animal lovers, mga good me. So, lahat ng hayop, lahat ng mga hayop dito na may buhay, kailangan talaga nating pahalagahan. So, yun nga. Ayun, talagang pinuporsige kahit kahit minsan busy si Insik, pinaglalaanan niya po talaga ng panahon yung paggawa nitong kulungan ng ating mga rabbit. Kaya para naman din ang ating mga alagang hayop ay komportable din sila at kasi nahihirapan na kasi akong tingnan mga langga. Nag-iingay talaga ako. Kay nahihirapan kasi akong tingnan yung aming mga rabbit na hindi halos makagalaw ba dahil sa liit ng screen. Kung ako lang sana pipiliin mga langga, yung gawin kong kulungan ay yung screen para para hamugaway bitaw at hayahay sila. Pero since mahal kasi yung screen mga langga, sayang ba, mahal kasi yung screen, yung isang plego ba yun, basta yung parang kasing laki ng kanang plywood, yung kasing haba ng plywood na ganon, 600 na. So mahal siya. Kaya since marami kaming kawayan dito sa bukid mga langga, yung iba nga nagbabagsakan na nung bagyo. Kaya sinabi ko kay Insik na kawayan na lang, why not? Di naman siguro mamimili itong ating mga hayop. So, importante lang sa kanila na meron silang komportable na kulungan na makakatayo sila ba. Kasi yung screen kasi, lagi lang nakayuko si Nicolo. Kaya naaawa ako, baka makuba siya ba. Naawa talaga kung hindi siya makatayo ba. Buti si Luke, kasi si Luke medyo malaki yung kanyang kulungan. Pinaghiwalay kasi namin sila mga langga kay manggod ka ng matapang si Albano, matapang si Luke, kaya yun. So ayun nga, back to our topic mga langga noon. Bumili ako ng haplas sa isang parang kahapon ko lang to nabili mga langga, pero halos ubos na siya. Kasi palagi pa talaga akong naglalagay na. Kasi kanang lamig nga, dahil sa lamig naglalangis nga ako mga langga. May nakita nyo, naglalangis ako. Bahala na lang. So yun siguro yung sinasabi nila na
Noon, nung dalaga ka pa, ang bango-bango, lotion, pulbo, ano-ano pa, hindi ka pwedeng kanang maligo ng walang shampoo, kailangan talaga meron kasi nga dalaga ka pa. Pero ngayon na magkakaedad ka na, kapag tumungtong ka sa 30, my goodness, doon na marami ka nang mararamdaman, lalo na kung yung trabaho mo noon ay mahirap ba. Kaya sisingilin ka talaga ng panahon sa mga pinagagawa mo. Kaya yun, mga langga. So baka may magalit na naman sa amin kasi 'di ba, nag-video ako nung nakaraang video ko, pinapaliwanag ko kung bakit ako laging nagme-mention ng langga. Tapos akala ko maiintindihan na nung nagko-comment na yun nga. Tapos siguro hindi niya nakita yung explanation ko kasi nag-comment na naman siya nung isang araw na sinilip niya daw yung yung video ko. Ganun pa rin daw, langga pa rin daw ako ng langga. So, hindi naman natin maiwasan, no, na kayo kanang i-mention ba, i-acknowledge kayo kay yun naman talaga yung natin, yung pangalan ko sa inyo, mga langga. Kaya yun yung natin. So yun nga, back to our topic. Medyo nakakalungkot kasi po kahit yung mga hindi naman tayo siguro sobrang baka nabitang nag-abuso sa atong kagalingon, kung hindi lang talaga dahil sa kahirapan, mga langga. So kung hindi lang tayo nangangailangan ng hanap buhay, so mamimili sana tayo ng trabaho, pero since kailangan natin ng pera para makapag-provide tayo sa ating pamilya, kaya kahit anong trabaho, kahit mahirap pa yan, kahit nakakasama yan sa kalusugan, pinapatos natin kasi nga kailangan natin ng pagkakakitaan. Kaya hindi ko din masabi, hindi din ako talagang kanang nagsisi kung bakit nangyari sa akin to, bakit nagkasakit ako ng ganito dahil nga nagtrabaho ako ng ganun. So hindi ko masisi kasi kung hindi ko din tinrabaho or hindi din ako nagtrabaho ng ganun, panigurado na hindi ko din bubuhay ang pamilya ko, lalo na yung mama ko, mga langga. Kasi ever since na iniwan kami ng papa ko, ako na talaga yung tumatayong kuan. Kasi si mama ko para siyang nabalian ng pakpak bitaw. Kasi si mama ko ay napaka-strong and independent woman. Napaka-strong. Kaya nga niya magmaneho ng bangka Sa mga babae dun sa amin, hindi kaya yun. Pero siya, kaya niya, mga langga. Pero nung namatay yung papa ko, para siyang kuan bitaw, para siyang nawala ng kuan bitaw, nawala ng idea ba, hindi, para bang yung ka-strong niya, parang nalimutan niya saglit bitaw, para siyang nabalian ng pakpak, di ba, yung ibon kapag nabalian ng pakpak, parang hindi na marunong lumipad. Naging ganun yung mama ko pansamantala. So ako yung nag-provide sa kanya, parang umasa muna siya sa akin ng mga mahaba-habang panahon. Kasi naintindihan ko din naman kasi namatayan siya, and of course asawa niya yun, papa ko yun, and para siyang nawala ng gana ba. Kaya yung mga ideas niya para mabuhay kami, parang nalimutan niya pansamantala. Kaya yun, ako na yung tumayo talaga. So nagtrabaho ako at the very young age. Kaya siguro ganito, pero hindi ako nagsisi, mga langga. No, never. Hindi ako nagsisi na some point of my life natulungan ko yung mama ko, nabangon ko yung mama ko, or hindi ko man siya nabigyan talaga ng masaganang buhay, pero at least naka-survive kami ng mga panahon na kami lang naiwan, yung walang tumutulong talaga, yung sariling sikap ko lang talaga yung para lang makabangon kami.
Kasi lubog na lubog kami sa utang nun, mga langga. Sobrang lubog kami sa utang nun. Kasi nung nagkasakit si Papang, tapos hindi pa nagkasakit si Papang, nagkakautang-utang na kami kasi nga yung mga pamangkin ko iniwan ng kapatid ko. May mga bata kami, kaya parang ganun na sobrang hirap na. Basta long story. Tapos kanang nagkasakit yung papa ko, very big time na sakit. Tapos yun, kinuha siya. May mga bata pa. Kaya para ako naging breadwinner, bigla-bigla. Tapos yung mga ideas ni mama, kasi si mama kasi mga langga, kasi siya, just like what I've said, mama is a very strong and independent woman. So kapag may failure sa plano niya na yun, meron siyang plan B, may backup plan siya. Pero ng mga panahon na yun, mga langga, wala siyang backup plan. Para talaga siyang lumagapak na na ibon na mula sa pagkakalipad, biglang bumagsak ba, nawala ng gana sa buhay. Kaya yun, pati ako. Pero sinikap ko lang talaga, mga langga, na bumangon para din sa mama ko, kasi kung pareho kaming lugmok, paano na lang, no? Kaya yun, nag-promise ako sa papa ko na sikapin ko talaga. Kaya kahit hindi ako marunong nun sa mga trabaho sa bahay, trabaho pa rin ako, mga langga. Kaya ang importante, ma-survive. Masarap sa pakiramdam, na in a very simple way, na maalagaran mo imong mama. Sabi ko nga, mga langga, karon ngayong panahon na to, na si mama ay matanda na, kasi naaawa tayo sa ating mga magulang ba. Lalo na nakikita natin yung mga magulang natin na mula pa nung maliit tayo, nagsusumikap na, talagang finiface nila yung kahirapan. Sinusuong nila yung kahirapan para lang sa atin. Tapos hanggang ngayon na matatanda na sila, ganun pa rin yung nakikita natin ba. Yung hirap pa rin sila, hirap na hirap. Tapos tayo, kung meron lang sana tayong magagawa ba, gaya ng mga artista, bitaw ka na bitaw sila si Vice Ganda, na sobrang nilang hirap noon. Tapos ngayon, nabigyan na nila ang mga magulang nila ng masaganang buhay ba, kahit sa kahit maggamay lang good ka na bang, hindi sila problema sa pera. Kay pera man good, mga langga, is number one problem man good sa ato ang kinabuhi. So yun nga, naniniwala ako na talaga ang pera, makapangyarihan. Kasi ang pera ay nakakapagpabago ng ugali ng tao nga ba. Kaya yun, sabi ko minsan ba, parang nagigilty ako. Kasi sa edad ko ngayon, supposed to be, kung maganda lang sana yung pamumuhay namin, kung sinuwerte tayo sa pagtatrabaho, kung nakaipon tayo ng marami, siguro masasabi ko na mabibigyan ko si mama ng konting ginhawa lang naman. Yun bang pinakasimpleng wish niya, na sana siya, makasuroy-suroy bitaw. Yun yung gusto niya, mga langga. Makapagbakasyon siya ba sa mga mga igsuuna niya, makabalik siya sa Mindanao, makasuroy siya, mabisita niya yung mga natitira niya yung kapatid, ganun. Pero sa simpleng kahilingan na yun, parang hindi pa natin mabigay, kay mahal man lagi ang pamamasahe, mga langga. Mahal ang kaya nagigilty tayo ba. Kaya pag ganito, no, kaya pag ganitong kaya pag ganitong nagkakasakit ako, tapos alam nyo naman, kapag ako kasi mga langga, mamama ko ba, magmamama, ko sa mama ko, mama's girl. So pag ganitong may dinaramdam tayo, masasabi ko na sana si mama dire, sana nandito si mama, para kahit papaano. Kasi kapag masakit, iba talaga yung ng mama ba, hagod ba,
Iba yung alaga ng mama. Kasi nung minsan nandito si mama, tapos nagkasakit ako, iba talaga para akong baby. Gusto ko yung feeling na paminsan-minsan, binibaby tayo kahit baluga na tayo ba. Kaya yun mga langga. Kaya never akong nagsisi na nagkasakit ako ng ganito dahil nagtrabaho ako ng ganun. Never in my wildest dreams na kanang magsisi ako kasi dahil sa trabaho ko na yun, nakapag-provide ako sa mama ko, sa mga pamangkin ko. So nabuhay ko sila ng mga panahon na yun. Bahala na yung ano ko. Siguro dahil siguro sa kaya nagkakasakit-sakit tayo ngayon. Totoo naman talaga yun, pero never ako magsisi mga langga. So ito yung ating video mga langga na wala lang akong magawa talaga kasi ako lang mag-isa dito ngayon. Si Insi kasi tsaka si Papa ay andun sa plaza. Meron kasing binibigay na relief goods yung gobyerno para sa mga nasalanta ng bagyo, yung mga sa mga nabagyuhan. So andun sila. At ako naman nandito lang sa bahay kasi nga hindi muna ako umalis mga langga. Hindi ko alam kung kailan ko ma-upload tong video na to. Siguro subukan ko pero kasi hindi muna ako umalis ng kasi hindi nga maganda yung pakiramdam ko. Kaya yun. So ang wish ko lang sana darating na Pasko, kahit wala tayong handa, kahit wala tayong maraming pera, kahit wala tayong pera talaga, basta healthy lang ba, walang sakit, walang dinaramdam, tapos kumpleto yung pamilya, walang mga dull moments ba. Kasi nung unang Pasko mga langga, hindi kasi kami nakapag-spend ng Christmas or hindi namin nasalubong yung Pasko ng pamilya. Dahil kung natatandaan nyo po, for his got, si Papa po noon ay nadisgrasya. Si Papa po noon ay nasamad na nasugatan sa yero. Kaya doon nila sakit ng likod ko. Doon nila sinalubong ang Pasko sa ospital. Sila Libe, sila Insek, Papa, at saka si Inday Lucy. So kami naman dito sa bahay, si Mama at saka ako, si Angelo, kami lang yung naiwan dito. Mahirap naman magsalubong ng Pasko ng yung iba nandun sa ospital, kaya natulog na lang kami nun. Pero kinabukasan naman sa 26, na naman kami, kain-kain lang. Pero iba talaga yung masalubong mo yung Pasko ba. Kasi para sa akin mga langga, Christmas is one of the important occasion. Ambot ba? Ewan ko sa inyo. Basta para sa akin, ang Pasko talaga ay importante talaga sa buhay ng tao. Kasi nakaka-boost ng good ng energy ang mga langga. Christmas song, makikita mo lang yung mga Christmas lights na ma-remember mo na malapit na yung Pasko. Ma-lift yung energy mo. Para bang nakakagaling ng ng dinaramdam. Kaya wish ko talaga sana ngayong Pasko, sana tulungan niyo din po ako mag-pray, sana tuluyan na talaga akong gumaling. Kasi mga langga, mahirap talaga magkasakit. Ang hirap. Totoo yun. Sa mga nagsasabi dyan na mga nagpapayo sa akin dyan, totoo yun. Hindi ko yun binaliwala. Totoo yun. Kasi mahirap magkasakit mga langga. Sobra. Wala kang ibang magagawa kundi tanggapin na lang. Lalo na kung imuhang tinuyuan. So ayan mga langga medyo na tayo ngayon na kuan tayo sa sa ating topic. Kaya sana ma-upload ko na tong video na to. Sana din bumalik na yung internet connection para din makapag-upload na tayo daily. Kasi mahirap mga langga kasi kapag mag-upload kami, kailangan pa naming umalis, pumunta sa lugar na malakas yung internet. Tapos minsan internet, okay na yung upload mo, nasa mga 50s na. Tapos biglang bumalik sa 1%. O sino dyan ang nakaka-relate? Kasi nga humina yung internet. Balik ka na naman, hintay ka na naman sa bumalik. Kaya mahirap talaga ang maging pogi.
So, nandito na lang muna mga langga, no? Sana makagawa pa tayo ng maraming videos kahit masama yung ating pakiramdam. So, sana masaya kayo this coming Christmas, and ugaliin nyo po na ipakita yung pagmamahal sa pamilya nyo, sa lahat ng mga mahal nyo sa buhay. Palaging yung iparamdam sa kanila ang pagmamahal, pag-intindi, lahat. Kasi mahirap na kung magiging huli. Life is too short, so we have to cherish it, char. So, thank you so much ulit sa panonood. Maraming salamat mga langga. Kay wala talaga akong ibang magawa kundi makipag-usap sa inyo. Pag ganitong ako lang mag-isa at parang marami akong realization sa buhay ko. Kaya, ayun, nag-vlog ako mga langga. Sana, kayo din, mag-ingat kayo lagi and mabuhay tayong lahat mga langga. Thank you very much po ulit sa panonood.